PIDEA, kung malit na tao, iimbisigahan ninyo, babanatan nyo kagad ng tukhang, titirahin nyo kagad, pagtutulungan nyo, joint operation, and then kung pwede, marehab yung tao. Drug test, nung panami sinasabi yan, panay kayo iwas eh. Ibig sabihin, talagang nagdudurog yung presidente, talagang bangag eh. Yun yung punto. You're missing the power, pending people power, mag-panic button siya, kaya declare siya martial law. Okay. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ng PIDEA, wala. Talagang wala. They're telling the truth. Wala. Wala sa kanilang system. Pero, PIDEA, kung malit na tao, iimbisigahan ninyo, babanatan nyo kagad ng tukhang, titirahin nyo kagad, pagtutulungan nyo, joint operation, and then kung pwede, marehab yung tao, biktima. Ang assumption, biktima. Kasi nagaganon, o de biktima yan, pati si artista, biktima. Bakit ito ngayon? Deny kayo. You're missing the point. Subject the president to an honest to goodness drug test. Nung panami sinasabi yan, panay kayo iwas eh. Ibig sabihin, talagang nagdudurog yung presidente, talagang bangag eh. Yun yung punto. You're missing the point. Matanggal dapat yung BFA, yung EDCA na yan, kasi magnet, and then yung Mutual Defense Treaty, ma-abrogate natin, or take it or leave it. Meron tayong dagdag na hostile aggression, yung phrase na yon. Kung ayaw, wag, tanggalin na natin. Because useless, yung Mutual Defense Treaty na yan, nakapagtayo sila ng 7 bases dyan, nagkasibak-sibak na yung mga barko natin, binabangga-bangga na tayo, mino-water cannon tayo, meron ng injury sa ating mga personnel at fishermen, and yet, wala pa yung ano na yan, wala pa yung mutual defense. So, kalokohan. It's one-sided. Kaya we better wake up. Ano? Hindi ako kumikiling sa China. Hindi rin ako kikiling sa Amerika. Ang aking intent and purpose ay taong bayan, Pilipinas, kung mahal. People of the Philippines. Ayun, ayoko ng kahit US trained ako, no? Kahit US trained ako, and kahit sometimes I am trying to speak in English. Ayoko nung pagka pinag-uusapan kasi bayan, hindi na pwede yung ganon. Bayan na pinag-uusapan eh, kikiling ka sa Amerika. At saka, you have to think na ano, sa helicopter view, tignan nyo yung situation. So ang ano dyan, ang punto, yung huling vlog ko, nagpahapyaw ako, linawin ko, hindi A and B, no? Gawin ko ng A, B, C. Okay, that's the situation of the country now. A, B, C. Simple. Yung lahat ng nadidinig nyong vlogger, lahat ng nagsasalita sa mainstream media, SOCMED, lahat ng mga opinion, mga expert opinion, you take it dito, garbage in, garbage out. I-process nyo kung gusto ninyo. But in the final analysis, you try your very best to look at it from a standpoint na hindi kayo naive, madaling bolahin. Kasi ganun ang Pilipino, madaling mabola. So, I would like to express to you na ABC. Yung isang dako, yung A, ang gusto parang magpanik yun ang basa ko magpanik si Presidente BBM kasi sa mga exposure na yan, yung mga in-expose na yan, at saka yung mga rarara na yan, people power, pending people power, mag-panic button siya, kaya declare siya martial law, o kaya, better yet, mag-sample siya ng gera doon sa West Philippine Sea, orderan niya yung kanyang defense na susunod lang sa commander-in-chief, tapos noon,
boom, ayan na, gera na. So pagka may gera na, busy na ang Pilipino to get everyone united. Busy na, re-recruit na kayo, Because we have to defend the country. And then, andyan na yung mga bases naman, andyan na yung Amerikano, andyan yung what they're training for, mga balikatan na yan. Pero, in advance, sinasabi ko sa inyo, we are not ready. Hindi naman ready yung ating reservist. Meron lang tayo 1 million na reservist. Baka hindi pa handa yon na pumatay o baka hindi pang handang mamatay para sa bansa. So, yung 180 natin strong na armed forces, pwedeng handa sila, pero given yung kalaban mo, 2 million yung armed forces at 400 million yung kanilang reserve force, magkabanatan yan, knock on wood, baka maubos yung ating armed forces. Eh, pagka naubos yung armed forces, ang bagsak niyan, guerrilla kayong lahat. Guerrilla. No? Natutugising tayong lahat. Therefore, lahat ng way of life natin apektado. And the question mark is, will the President, BBM, go through that process na gerahin niya yung China, simulan niya, isang utos lang niya, sabihin niya, oh, mga bata, matagal na tayong ginaganyan. So, sabi ni Pinoy Survivor, sampulan natin. O ayun, sampulan na natin ngayon. Ako pa sisisihin ngayon. Sasampulan and then order. Sige, sampulan nyo. Kasi nandyan naman yung mga backer natin, yung ating mga Amerikano, mga bases nila nandyan, at nandoon yung mga Japanese, yung South Koreans, all the allies, Australia, Western countries. But you have to put in mind, there is a coming presidential elections na tagilid si Biden. And para tumaas yung kanyang numero, kailangan niya na medyo may rarara siya na gera. Para mag-focus lahat doon ng Amerikano and lahat sila suporta. Because in the history of US, a president running for re-election, merong gera na involve yung Amerika and they always get re-elected for a second term. Si Kennedy pinatay. Yun lang hindi na-re-elect, pinatay. Nagkaroon ng coup d'etat, Yun. Vice President took over. Yun yung Pero all the rest, may gerang involved, meron silang conflict, kay inner conflict na civil war o kaya outer conflict, may involvement, Vietnam, etc. Middle East, Saddam Hussein, mga ganun ba? The president got re-elected and now Biden wants to be re-elected. That's why he needs the Ukraine war, the Middle East war, and now a new war in the Indo-Pacific region and a battleground. Taiwan cannot be the battleground because everyone is interested in Taiwan. China is interested in getting back Taiwan ng buo. Because nandun yung mga computer chips ng Amerika, Western countries, gusto rin buo ang Taiwan. Ang Taiwan, hamahanda ng gera. Pero what if maglabanan na lang tayo sa ibang battleground? Uy, nandun yung Pilipinas. Tayo yon, expendable. So, yung kapapansinin ninyo, yung West Philippine Sea, masyadong malapit sa atin, and it will take one BBM na pro-American because may mga signs, no? Nandito yung mga bases. Bakit nandito yung mga bases? Merong question mark dun sa nangyari. Bakit biglang nag-switch siya from a former independent foreign policy, friends to all, enemy to none, tutuloy na lang sana kay Duterte na pangako niya sa campaign na hindi siya kikiling sa Amerika and then biglang 180 degrees kiling siya sa Amerika. Ang sinasabi ng iba ay dahil sa pera, dahil sa Marcos wealth. Kasi naka-hold yon, nilip ng kano in exchange for bases. Yan yung mga conspiracy theory. Pero it will remain a theory unless nakalkalin ninyo yung lahat ng deposit nila. Makakalkal mo lang yan, lahat ng deposit nila, lahat ng pera nila, kung mag-cooperate ang US, which will not happen. Unless na
ewan ko kung anong mangyari. Well, anyway, panay conspiracy theory. Now, itong Amerika, ang gusto niyan, magkaroon ng gera. Yun yung ano. Hindi sila yung nakaharap. Iba. Sa Ukraine, ang pinaharap nila sa Russia, Ukraine. Sa Israel, sa Middle East, ang pinaharap nila sa lahat nitong terrorist organizations, Houthis, Hamas, at Iran. Iran ang pinakakalaban, siya yung sponsor ng lahat ng yan. Nilalabanan ng Amerika through Israel. Pero kung titignan ninyo sa Ukraine at saka sa Israel, parang, hindi natin kaya suportan. So medyo, backstage tayo. We've got your back! Yung ganon. Baka magugulat yung mga